mga bagay ba na tingin mo ay hindi mo kayang gawin na kayang-kayang gawin ng iba? Gusto mo bang matutunan ng mga ito? Good day, si Kuya Mark ito. Talakayin natin yan sa Lev Vygotsky's Social Cultural Theory. Si Lev Vygotsky ay isang Russian psychologist at developmental theorist. Gumawa siya ng makabuluhang kontribusyon sa larangan ng psikolohiya, edukasyon at pag-unlad ng individual. Nakatuon ang gawain ni Vygotsky sa mga aspetong panlipunan at pangkultura at pagkatuto ng tao. Siya ay pinakakilala sa kanyang theory of social cultural development at ang konsepto ng zone of proximal development. Binibigyang diin ng teorya ni Vygotsky ang pangunahing papel ng pakikipag-ugnayang panlipunan sa pag-unlad natin. Ang komunidad ay may pangunahing papel sa proseso ng making meaning. Para kay Vygotsky, hindi maunawaan ang konsepto ng pag-unlad ng tao kung walang pagtukoy sa kontekstong panlipunan at kultura kung saan ito nakapaloob. Kung ikukumpara ang gawa ni Vygotsky kay Piaget, ayon kay Vygotsky, ang pag-unlad ng tao ay naiiba sa mga kultura. Ayon naman kay Piaget, ang pag-unlad ng tao ay universal sa mga kultura. Para kay Vygotsky, ang pag-unlad ng tao ay nagmumula sa mga pakikipag-ugnayang panlipunan sa pamamagitan ng more knowledgeable others, mga magulang, guro, tutor, kaibigan, elder. Pinaninindigan naman ni Piaget na ang pag-unlad ng tao ay nagmumula sa mga independent exploration kung saan ang mga bata ay bumubuo ng kanilang sariling kaalaman. Para kay Vygotsky, ang kapaligiran kung saan lumalaki ang mga bata ay nakaka-impluwensya sa kanilang iniisip at kung ano ang iniisip nila. Para naman kay Piaget, ang wika at komunikasyon ay nakasalalay sa personal na pag-iisip para sa pag-unlad nito. Sa Zone of Achievement Development, tayo ay may mga kakayahang kayang gawin ang mga bagay-bagay nang walang tulong ng ibang tao. Ito ay gaya ng pag-iyak, pagsalita ng mga monotonous na salita, pagkurap, paghawak. These are the things that can be done independently. Sa Zone of Proximal Development, tayo ay may mga kakayahang kayang gawin ang mga bagay-bagay sa tulong at patnubay ng mga nasa hustong gulang o sa pakikipagtulungan sa may mas kakayahang individual. Ito ay gaya ng pakikipag-usap, paglutas sa matematika, pag-aanalisa. These are the things that can be done through the help of other people. Ang scaffolding naman ay tumutukoy sa pansamantalang suporta na ibinibigay sa isang bata ng isang more knowledgeable other na nagbibigay daan sa atin upang magawa ang isang gawain na hindi kaya nating gawin ng mag-isa. Sa klaw ng Zone of Achieved Development ay ang what I know alone, what you know alone, what I can do alone, what can you do alone. Naniniwala si Vygotsky na ang mga bagong kaalaman at kasanayan ay maaaring epektibong makuha sa pamamagitan ng guided o collaborative na mga karanasan sa pag-aaral. Ang kakayahan natin na umunlad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan at tulong ng ibang tao sa ating lipunan. Ang suportang ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng explanation o pagpapaliwanag, modeling, prompts, pagmomodelo, mga senyas o feedback. Binibigyan diin ni Vygotsky ang kahalagahan ng mga cultural tools tulad ng wika, pagsulat, matematika sa ating cognitive development. Naniniwala siya na ang mga tool na ito ay namamagitan sa pag-iisip at nagbibigay daan sa mga tao upang makaangkop sa mas komplikado at abstract na mga proseso ng pag-iisip. Halimbawa, ang pagtuturo ng lolo sa kanyang apo upang matutong magbisikleta. Ang lolo ay ang more knowledgeable others. Ang kakayahan ng apo na magtipa ng pedal ay ang Zone of Achieved Development. Sa tulong ng lolo, through scaffolding,
hahawakan niya ang likod ng bisikleta upang matuto ang kanyang apo habang tinitipa nito ang bisikleta at magbalanse. Natututo ang batang babae dahil sa tulong, gabay at feedback ng kanyang lolo hanggang sa bitawan na ng kanyang lolo ang bisikleta. Sa kalaunan, natuto na ang batang babaeng magpatakbo ng bisikleta habang nagbabalanse. Ang mga kontribusyon ni Lev Vygotsky ay nagkaroon ng pangmatagalang impluensya sa mga larangan ng psychology, educational psychology at pedagogy. Dahil sa teorya na ito, pinapalagahan ng collaborative, teamwork, mentoring, feedbacking, modeling, guiding bilang scaffolding-based approaches sa pagkatuto. Ang kontribusyon na ito ni Lev Vygotsky ay patuloy na umaangkop sa mga moderno educational practices at sa ating pag-unawa sa kung paano higit na matututo at uunlad ang bawat individual.